Catholic Church, from Greek Catholicos Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. O sila ba yon? Reformed Baptist, sabi na nga, Reformed Baptist pa. Baptist na nga, Reformed pa. So hindi sila yung sinasabi sa hindi pwede nilang gamitin yung title na Catholic Church. Hindi daw sila Roman Catholic lang. Mali, hindi nila pwedeng gamitin yun. They are using it out of context. Ginamit ni Bishop Ignatius yun to denote the churches throughout the world in union with the Diocese of Rome. Kung sila ay walang union with the Diocese of Rome, hindi nila pwedeng sabihin na Catholic sila. Dahil hindi sila ang pinaukulan ni Bishop Ignatius ng inimbento niya ang termino Katoliko. Hindi sila. Pangalawa, sabi sa Glorious Encyclopedia, Catholic Church, from Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. In communion with the Bishop of Rome. May Bishop of Rome ba yung Reformed Baptist? Wala silang Bishop of Rome. Yung Catholic Church, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Hence often called Roman Catholics. So hindi niya pwede i-apply sa kanila yan, yung term Catholic. Kasi unang-una, hindi sila in union with the Diocese of Rome. Hindi sila yung Divine Society founded by Christ. Hindi sila yung sinasabi na na in communion with the Bishop of Rome. So, hindi nila pwede gamitin yung terminong Katoliko. Kahit Katoliko lang, kahit sabi nila hindi sila Roman, kahit Catholic lang, hindi yan nila pwedeng i-apply sa kanilang sarili. Ang nag-imbento ng termino Katoliko ang mas nakakaalam kung sino ang pinauukulan niya nang imbentohin niya ang termino Katoliko para i-apply sa Iglesia ng Diyos. Ba? Yan ang problema sa kanila. Tingnan natin itong ating live natin. Tayo putol-putol tayo sa sa ikatlo na ito ha. Balik natin sa kuryente. Patay yung ating yung ating kuryente natin. Ulitin ko ha, every 6 in the morning may live tayo sa YouTube channel natin. Sa Bro Jando Alabado TV, may live tayo diyan. And then straight to the point yan, Tagalog yan. And then sa sa Facebook naman, mamaya-maya saglit, Dialogos Pagtuo. Dialogos sa Pagtuo. So, maraming mangyayaring mga dialogo ngayong araw na ito. Linggo, alauna, may dialogo yata. Sige, may kipag-dialogo alauna. At then sa Monday night, maraming may kipag-dialogo din. So, basa tayo ng mga comment pa rito. Dami mga comment eh. Okay, so dito naman tayo ngayon sa kay Bro Ariel de los Santos. Bro, naabay 7 years advertence. 7 years advertence. Sige, ito na yung pangutanan ng ChatGPT. Meron bang 7 years advertence? Yes, ChatGPT. Meron bang 7 years advertence? Anong sagot? Ang terminong 7 years, at ito pa ito sa screen, yung ChatGPT natin. O sa mga hindi na gusto makita yung aking binabasa, nandoon lang po sa YouTube live po natin. Sabi dito, ang terminong 7 years advertence ay hindi isang karaniwan o opisyal na termino o teolohiya, banal na kasulatan, doktrina ng simbahang Katolika o sa mga hirap tumingin. Diyan ka lang. O sa mga yung ating sabit sa green screen natin.
kitang-kita yung punit. So, okay lang mga sekta, kaya mahalaga linawin kung saan ito nanggaling o anong konteksto itong narinig. Gayunpaman, may ilang posibilidad kung ano maaaring tinutukoy nito. Una, kung ibig mong sabihin ay may kinalaman sa prophecy, halimbawa end times, maaring ito ay maling gamit o maling pagkaunawa sa 7-year tribulation na itinuturo sa ilang evangelical Protestant groups, lalo na sa dispensational theology. Ayon sa kanila, mayroong 7 taong kapigatian bago ang muling pagdating ni Kristo. Ngunit hindi ito tinatanggap ng kabuuan ng simbahan bilang opisyal na doktrina. Siyempre, imagination na naman ulit. Note, wala ring konsepto ng advertence sa end times prophecy. Number 2, ang ibig mong sabihin ay sa moral theology gaya ng full advertence o kumpletong pagkaunawa. Sa moral theology ng Katoliko, ang salitang advertence ay tumutukoy sa pagkaalam o intentional na atensyon ng isipan sa isang kasalanan upang ito'y maituring na mortal. Ang isang kasalanan upang maging mortal sin ay kailangang merong grave matter, mabigat na bagay. Full knowledge, ganap na kaalaman. At full advertence o deliberate consent, buong pagsang-ayon o layunin. Ngunit walang tinuturo na may 7 years na konektado dito. Hindi totoo na may 7 years advertence sa konteksto ng moral theology. Number 3, kung ito may kinalaman sa indulgence dati, noong unang panahon ginagamit ang 7 years sa termino para sa tinatawag na temporal punishment o parusang panlupa na inaalis ng indulgence. Halimbawa, sinasabing ang isang gawa ay may katumbas sa 7 years indulgence, ngunit ito ay hindi nangangahulugan ng 7 taons purgatorio, kundi ito ay metapora na nakabase sa penance system ng sinaunang simbahan. Ngayon, binago na ito ng simbahan at hindi na ginagamit ang years sa indulgence, either partial o plenary na lang. Konklusyon, walang tinatawag na 7 years advertence sa Catholic theology, biblical prophecy o moral theology. Malamang ay maling term ito o kombinasyon ng ibang mga idea gaya ng 7 years tribulation at full advertence na napaghalo-halo. Diba? Ibig sabihin, yung 7 years advertence pala, isa pala yung halo-halo. Halo-halo. Paborito kong kainin ba? Sir. Ingon diri si Loloy Perez Bumaya, Bumbahe bro. Straight to the point. Live. Ingon diri si Demigilio Edison, Happy Lord's Day bro JD. Anton Palma Sapal Jr., good morning bro JD. And Ramini Batang Bronze, yes bro, nakadialogo ko bro, di makasagot at illogical talata, sagot nila, Rafi. Biro mo, di daw sila naniniwala sa councils made by Pope. Pero naniniwala sa Biblia na dumaan sa council bago naging isang buong Biblia. Kaso lang bro, di ko alam kung naintindihan ba nila o maang-maangan lang. Ito yan bro. Para bang, halimbawa, kuha ko ng, para maunawaan yung Biblia, ganito yan o. Para maunawaan yung Biblia, ito yan. Halimbawa, kinumpile ang Old Testament. Kinumpile. Itong compile ng Old Testament at ipapalagay isang tindahan yan. Nandiyan yung mga martilyo, hiyero, bakal, nandiyan. Tapos yung New Testament naman, kinumpile din ito. Kinumpile ng mga apostol. At ipapalagay, tindahan na nito. Ito yung nandito yung mga kahoy, mga lampaso, yung mga tindahan ba, kinumpile na ng tindahan, ginawa nilang isa, no? Pero magkaibang tindahan yan. Tindahan ng bakal, tindahan ng kahoy. Hindi ka, magtatayo ka ng bahay. Bibili ka ngayon dito sa tindahan ng kahoy. At kailangan mo ng martilyo, ng pako, kailangan mo ng yero, bibili ka naman sa tindahan ng bakal. Ngayon, binuo mo yung mga binili mo. Nabuo ang isang bahay.
Ang tanong, sino may-ari ng bahay? Sino may-ari ng bahay? Yung tindahan ba o ikaw? Sabi nila kasi, hindi daw Katoliko ang nag-compile ng Bible kasi may compile na. Sabi nila. Pero yung sabi nila may compile na, hindi naman yan isang libro. Hindi isang libro yan. Yung kinumpile ng mga Hudyo, Old Testament lang yun. Yung kinumpile ng mga apostol, New Testament lang yun. Anong ginawa ng simbahan? Ginawang isa ang dalawang magkaibang compilation. Ngayon, yung sinabi ko, yung Old Testament na kinumpay ng mga Hudyo at saka yung New Testament na kinumpay ng mga apostol, ginawa ng Katolikong isang bahay. Ang tanong, sino may-ari ng bahay? Sino may-ari ng bahay? Alangan yung mga Hudyo pa rin. Hindi, yung mga apostol, kasama natin yung mga apostol eh. Kasama natin yung mga apostol. Yung mga Hudyo nagkumpay ng Old Testament, ibig sabihin ba, yung bahay nila, akin na rin. Hindi, yung bahay ko lang. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, mali-mali yung kanilang paliwanag kung gagamit yan ng analogy. Mali-mali. Sabi niya dito is, John Migraso, magandang umaga, Brother Jando. Happy Sunday. Sabi naman ni Josephus Marangal, UPS bro. O, kailangan ko ng UPS. Magkano ba yung UPS? Magkano ba yung UPS? Baka tayo, yan? Pupubain yan. Okay, Mel Zebejon Villacana. Palite nag-APC bro para dili ka madak-an o gasto po kung sa APC. Isa UPS, isa APC. Pareho ba yung UPS o APC? Pareho siguro. No? Okay. Sabi naman dito ni RL Naret, rinig bro, naka-live ka pa. Oh. Orlan Serda, na ako amigong pastor sa Born Again nga sa una saan to? Wala magkalit. Nga sa una gabike karon naanay transformer niya, wala siya trabaho. Ano transformer? Yung nagiging robot? Biwa Patak. Okay. Good morning, Bro Jando at mga kapuntos at ka-faith in God. God bless us all watching from China. Oh, China siya. Taga China. Regards mo ko kay Jet Li, bro. Kay Jackie Chan. Regards mo ko. Mapera lang yung si Will Smith kaya laging nandun kina Jackie Chan. No? Yun, sabi di ba nito ni Milagros Barredo Magno, watching from Toronto, Canada. God bless. Oh, Ate Magno, good morning sa iyo, Ate Magno. Joy, pag mata na ako, gigising ko lang kasi kailangan ko kasi mag-program kasi gusto kong ikasanayan ito na every 6 in the morning magla-live ako sa YouTube channel ko. Live ako sa YouTube channel ko. Kaya, etong pag-live ko ngayon sa Facebook, kang advertisement lang to para malaman ninyo. Sa mga gusto makakita ng mga pinapakita ko sa screen, doon lang po kayo sa YouTube channel ko para makita po ninyo. Maliban na lang sa Dialogos Pagtuon na naka-direct ako dito sa natin. Pero pwede naman tayo gawin, ito na lang gawin natin ng live, Dialogos Pagtuon, ito na lang gawin natin. Tapos naka-record yung ko, tapos yung record ko yung nangyabot ko doon sa sa YouTube channel ko. Okay, maayong buntag JD from Tano. Hindi naman si Eulalia Galario. Good morning bro, Brajan Dolabado. Sabi naman ni Elisa Pabilonia. Maayong buntag watching from Bacoor, Cavite. Yan. So, sa lahat ng mga dyan, ano yung mga palatandaan ng tunay na iglesia? Una, para sa ibang CFD, 1, Holy Catholic and Apostolic.
Ulitin ko yung topic natin ngayong umaga eh. One, kasi isang iglesia tinayo. Holy, kasi banal ang nagtayo. Catholic, kasi lumaganap na siya. Apostolic, kasi doon siya nagsimula sa mga apostol. Bakit may Roma? Bakit may Roma? Kasi ang sentro ng Kristyanismo na ilipat na sa Roma. Yung kasi sinasabi sa Mateo 21:43, ang kaharian ng langit ay kukunin mula sa inyo at ililipat sa bansang nagkakabunga. Ang bansang tinutukoy doon ay yung bansang Roma. Gawa 23:11, bansang Roma tinutukoy doon. Ngayon, ano pa? Yung sa akin naman, napatandaan to na iglesia, dapat si Kristo ang founder. Kristo ang founder. Pag walang maibigay na founder na Jesus Christ, peke yan. Pangalawa, kailangan sa Jerusalem tinayo. Hindi sa Amerika, hindi sa punta sa Anta Ana, hindi sa Apalit, Pampanga, hindi. Kailangan sa Jerusalem tinayo noong 1st century. Noong 1st century. Halimbawa, tinayo nga sa Jerusalem, pero noong 16th century lang, peke pa rin yun. Kailangan tinayo sa Jerusalem noong 1st century. Malalaman mo yan sa edad ng kanilang simbahan. Halimbawa, pag sinabi nila, Happy Anniversary, ilang taon na yan? Ilang taon na? Doon yung malalaman ng birthday ng kanilang iglesia, ilang taon na sila. Pag sila nang-celebrate ng anniversary. Nang-celebrate ng SDA ng anniversary, malalaman nyo kung ilang edad na yung kanilang simbahan. Okay, sabi naman dito ni Ramel Batang Bronze, sabi niya, matindi talaga deception na ginawa ng Reformed Baptist na to, bro. Inangkin pa nila na church father din nila si Saint Augustine of Hippo. Talagang ini-insist nila na di sila lumabas sa simbahan, but not Romans lang daw. Palagay ko, bro, gusto nila agawin ng history na tumutukoy sa Katoliko. Yun, naiintindihan ko, bro, ko sa strategy nila. Pati mga church fathers natin, inaangkin na nila yung iba na kasamahan daw nila. O, edi maglagay sila ngayon. O, saan nagtuturo ang church fathers? Tutukoy nila, saan nagtuturo yan? O, halimbawa, doon sa Saint Abbey, ganon. Saint Abbey Cathedral. Oh. Yung Saint Abbey Cathedral kung saan nagtuturo yung sinasabi ng church father. Anong relihiyon yon? Oh. Malalaman mo dun. Okay. Sabi naman ni Lasta Limer, sabi niya is, Good morning, bro Jando Alabado. God bless you and ang family. Sabi naman ni Rod Angelo Villarde, good morning, bro. Watching from Bicol. Ayan. So, hanggang dito na lamang po tayo sa umagang ito. Maya-maya konti babalik po ako para sa Dialogos Pagtuo na ating programa. Bisaya po yun, ha. So, paalam na po sa inyong lahat and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. To make his message known is our response.